Mga idolo, dalawang panalo na lang. Dalawang panalo na lang at matatapos na ang isa sa pinakamahabang championship drought sa kasaysayan ng NBA. Isipin ninyo ito mga idolo, noong huling nagkampiyon ang New York Knicks, wala pang internet, wala pang social media, at hindi pa ipinapanganak sila LeBron James, Kobe Bryant, Stephen Curry, at maging ang karamihan sa mga NBA fans ngayon. 53 years na ang nakalipas, at ngayon, dalawang panalo na lang ang pagitan nila sa kasaysayan. Pero alam nyo ba kung sino ang huling Knicks team na nagdala ng Larry O'Brien Trophy o Championship Trophy sa New York Knicks? At bakit hanggang ngayon ay itinuturing pa rin silang isa sa pinakadakilang championship team sa NBA history? Ito ang kwento ng 1973 New York Knicks at kung paano naging maaaring tapusin ng kasalukuyang kupunan ang 53 taong paghihintay. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Habang pinapangarap ngayon ni na Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Mikal Bridges at ng buong Knicks roster ang championship, hindi maiwasang balikan ang huling pagkakataon na narating ng New York Knicks ang tuktok ng NBA. Taong 1973, Richard Nixon pa ang presidente ng Amerika at sa Madison Square Garden, may isang kupunang handang gumawa ng kasaysayan. Mga idolo, pag-usapan natin ang kapitan na si Willis Reed. Ang puso ng Knicks noon ay si Willis Reed. Kilala bilang the captain. Hindi siya ang pinakamabilis, hindi siya ang pinaka-athletic, pero siya ang leader. Siya ang kaluluwa ng Knicks. 2 beses niyang dinala ang New York Knicks sa kampyonato noong 1970 at 1973 at siya rin ang naging finals MVP sa parehong taon. Kapag binanggit ang Knicks basketball, isa sa unang pumapasok sa isip ng mga veteranong fans ay si Willis Reed. At isama na rin natin sa pag-uusapan ang mga bayani ng 1973 championship team. Hindi lang iisa si Reed, kasama niya ang isang roster na puno ng talento. Unahin na natin dyan si Walt Frazier o mas kilala bilang Clyde, ang floor general, ang maestro, isa sa pinakamahusay na point guard sa kasaysayan ng NBA. Kayang mag-score, kayang magpasa, kayang dumepensa, at higit sa lahat, kayang mag-control ng buong laro. Pangalawa, si Earl the Pearl Monroe, isa sa pinaka-entertaining players ng kanyang panahon. Kung may Kyrie Irving ngayon, si Earl Monroe ang isa sa mga naunang nagpakita ng creative ball handling at flashy moves. Pangatlo, si Dave DeBusschere. Hindi ko alam yung tamang pronunciation sa kanya mga idolo, so correct me if I'm wrong na lang. Si DeBusschere, ang defensive enforcer, ang player na gagawa ng dirty work, rebounds, defense, hustle plays, lahat ginawa niya para manalo. Pang-apat mga idolo, si Bill Bradley, hindi lang atleta, isang Rhodes Scholar, isang matalinong player na kalaunan ay naging US Senator. Pang-lima mga idolo, si Jerry Lucas, Hall of Famer, rebounding machine, at isa sa pinakamahalagang veteran addition ng Knicks. Pang-anim, si Phil Jackson. Oo, tama ang narinig ninyo mga idolo. Bago siya naging legendary coach ng Bulls at Lakers, isa muna siyang role player ng New York Knicks championship team. At noong 1973 playoffs, hindi paborito ang Knicks. Kinailangan nilang lampasan ng Baltimore Bullets. Pagkatapos ay napakalakas ng Boston Celtics na may 68 wins. Marami ang naniniwalang doon matatapos ang kanilang paglalakbay. Pero sa Game 7 sa Boston Garden, ginulat nila ang buong basketball world. Tinalo nila ang Celtics at umabante sa NBA Finals. At noong pagdating ng Finals, naghihintay ang Los Angeles Lakers. Ang kupunan ni na Wilt Chamberlain at Jerry West, mga alamat ng laro. Natalo ang Knicks sa Game 1. Marami ang nag-akala na tapos na ang serye, pero doon nagsimula ang kanilang pagbangon. Sunod-sunod nilang napanalunan ang 4 na laro. 4 mga idolo. Mula 0-1, naging 4-1. At noong May 10, 1973, opisyal na naging NBA champion ang New York Knicks. At mga idolo, ang masakit para sa Knicks fans, hindi nila alam noon na iyon na pala ang huling championship na masasaksihan nila sa loob ng napakahabang panahon. Lumipas ang dekada 70, 80, 90 at nung pagpasok ng 2000s, 2010s, 2020s at wala pa rin kampyonato. Pero mga idolo, may mga panahong halos maabot nila ang championship. Noong 1994, umabot sila sa NBA Finals laban sa Houston Rockets. Pero natalo sila sa Game 7. Noong 1999, bilang 8th seed, muli silang umabot sa finals pero natalo sa San Antonio Spurs. Mula noon, paulit-ulit na heartbreak, failed rebuilds,
failed super teams, mga maling trades, mga maling draft picks, mga season na gusto na lang kalimutan ng fans. Pagkatapos ay dumating si Jalen Bronson. Maraming nagduda, maraming nagsabing overpaid, pero isa-isa niyang pinatunayan ang lahat. Naging leader siya, naging superstar. At ngayon, siya ang mukha ng bagong Knicks era. Meron na po tayong content dyan mga idolo, pakitignan na lang po sa ating channel. Kasama sina Karl Anthony Towns, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby at iba pa. Unti-unting nabuo ang kupunang kayang magdala muli ng pag-asa sa New York. At ngayon mga idolo, nandito na sila. 2-0 ang lamang sa Spurs. Dalawang panalo na lang para wakasan ang 53 taong paghihintay. Isipin ninyo ang mga fans na buong buhay nilang hinintay ito. May mga lolo at lola na huling nakakita ng championship noong 1973 pa. May mga fans na ipinanganak, tumanda, nagkaroon ng sariling pamilya na hindi kailanman nakita ang Knicks na nagkampiyon. At ngayon, posibleng mangyari ito sa kanilang harapan. Hindi lang ito tungkol sa basketball. Hindi lang ito tungkol sa isang championship. Ito ay tungkol sa 53 taong paghihintay. 53 taon ng pagkadismaya. 53 taon ng pag-asa. 53 taon ng paniniwala. At ngayon, 2 panalo na lang ang pagitan nila sa katuparan ng pangarap. Kapag naipanalo ng Knicks ang championship na ito, hindi lang nila mabubura ang 53 taong drought. Hindi lang nila mabibigyan ng legacy si Jalen Bronson. Hindi lang nila maibabalik ang kaluwalhatian sa Madison Square Garden. Mapapatunayan nila na kahit gaano katagal ang paghihintay, darating din ang tamang panahon. At kung mangyari iyon, ang pangalan ni na Jalen Bronson, Towns, Bridges at Hart ay habang buhay nang maikukumpara na kina Willis Reed, Walt Frazier, Earl Monroe at sa mga alamat ng 1973 Knicks. At marahil sa wakas, matatapos na rin ang 53 taong bangungot ng New York Knicks. Mga idolo, kung excited ka na makita kung matatapos na ba ang Knicks ang kanilang 53 years championship drought, pindutin mo ang like button. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-click ang notification bell button para updated ka sa lahat ng NBA updates, stories, playoff coverage. Comment down below sa tingin nyo ba matatapos na ng Knicks ang serye at magiging NBA champion o makakabalik pa ang Spurs. Maraming salamat sa panonood mga idolo. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Monroe. The Knicks lead 64-63. 2 minutes to go, the third quarter. You know, Bob, the first half was marked by some real good defense out in the part of both clubs, but this quarter now it appears to be some real good offense by both clubs. Love fakes, shoots. Lucas blocks the shot. Reed grabs the ball. Here's Frazier coming up against Weirden. Bradley from outside. The Knicks lead 66-63. Look at this crowd go wild. A minute and a half to go, third quarter. Clark. Bounce pass to Unseld. Grabbed by Lucas. Here's Monroe. Earl. Top of the key. Monroe drives, shoots. What a play! What a play! What a play by Earl Monroe. Knicks lead 68-63. Look at this crowd. Pandemonium at Madison Square Garden. A minute to go, third quarter. Clark with the ball. Unseld protesting that Reed was holding him. Clark, shot is blocked. Ball goes over to New York. Clark on the foul. Offensive foul against Clark. This crowd is really something. You know, Bob early did his la-la on that last play out there. It's substitution now, Bob. Chanier's back in, which means that Reardon moves back to the forward position against Bill Bradley. Here's Bradley. Off Reed, pulled on by Frazier, grabbed by Clark. 40 seconds to go in the period. Knicks lead by 5. Monroe has the ball back. 3 against 1 break. Here comes Earl. Off the hands of Unseld. Out of bounds. It is New York's ball. But they didn't say it. Let's see if they called it right. Yes, they did. It's New York's ball. You sure that was right, Bob? They're right. Okay. Okay, Cal, here's Frazier. Knicks lead 70-63.
Oh, this crowd is really something. The Knicks suddenly found their offense out there, Bob. Everybody got hot. Earl Monroe and Walt Frazier doing a tremendous job offensively for New York. Knicks have scored 8 points in a row. Clark with the ball, 4 seconds. Clark puts it in. 2 seconds to go. There's the buzzer as the period ends. And so there's the end of the third quarter with the score. Knicks 70, Baltimore 65. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.